Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon niya sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, dunay panultihon sa alam, non potest esse determinant qui non solvis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad kung waas kamaturan ni pasukan. Mao bisan gani ang atong nabantog nga dadugma sa the Catholic Church. They cannot be called dogma when that very statement is not founded upon the Holy Scripture. Nga dili matuhuan ang dogma, di sa himuong dogma, kung kiniway gisakyan o gibarugan nga pulong sa Diyos. Salmo 119:60, ang imong pulong o Diyos, hingpit kamaturan, ug mulungtad sa walay katapusan. Maigsoon niya, uban kanako niya si Brad Steve Buti, atong International Propagator of Apologetics, Catholic Apologetics. O siya doon ay mga kahimanan sa barkong dagko nga maka-chat, makiksulti siya sa ubang mga barko nga katapan nila, katagbo nila, o sa mga nasod na nga ilang kadungguan. O niya sa si Bradori de Casa ang atong nailog na bantog nga The Master of Biblical Contradictions. Mga pagsupak sa Biblia, mga nagsangkilay nga pamahayag nga makaingon tag mubasa ta, huy, sumpak kayo ba ng Biblia? Brad Rudy na Casa na. Master of that. Pasalamat ta sa itong magagahom nga Diyos, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mga kayuhan o panalangin nga gibubo ka nato, nga niya pa kita. Tagan tagkalamhan sa labutan, freedom of feel, atong freedom of speech, po sa gasahan tas Ginoo nga makapaambitas kamaturan alang sa atong kaluwasan. Salamat tas mga panalangin gihatag sa atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, Brad Dudong Libsoy, ang kapikas ni Dayan, mga sakop sa staff sa Cebu Catholic Television Network nga mulagbas na kita ngadtos laing kanasunan, makita ta dito tungod sa digital or another improvement of Cebu Catholic Television Network. Kanya ito sa pagampo nga mahunong unta ang magalilisang gubat sa kalibutan. Daghan nga matay, libo ka libo. Ug wa gay mudaog sa kagubat. The wise man would always tell and manifest to the people, don't engage in war. There is no such victory of war. Ora mga igsoon, ang Salmos 46:9, mingon ng Diyos, akura ang makahimo pagpahunong sa gubat. Atong yampo ang atong arsobispo, mayang panglawas, magpabilin sa atong lalawigan sa Cebu, Jose Serapia Palma, iyang mga kauban nga bishops, mga pare. O karon di ta maglangan, ato na yung tagdon, si Brad Rudy Racasa, ang Master of Biblical Contradictions.
Salamat Badsok o mayang hapon sa tanan nato mga televiewers. Labi gyud na sa labi diha sa Carbon Market Cebu City. Nila ni Flory Abanto, Erwin Gukong o ni Genesis Veronica Anmiri Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Alita sa kasulatan Badsok sa Mateo 14 tudling 13. When Jesus heard the news about John, he left there in a boat and went to a lonely place by himself. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita, nagipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita, sakay sa sakayan. Nag-inusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Mateo 14:13. Sa Genesis 1:31, God looked at everything He had made, and He was very pleased. Nakita sa Dios nga maayo ang tanang tao nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Genesis 1:31, nalipay ang Dios kay ang tao nga iyang gibuhat maayo. Sa Exodo 4:10, si Moses miingon sa Ginoo, dili ko maayong mosulti sukad pa kaniadto. Yungit ako Ginoo ug magkanga-kanga nga mosulti. Akong pangutana ani Badsok, maayo man ka tao, tanang tao yang gibuhat. Nganong si Moses yungit man ni Badsok? Palayo ko nukog patinaw ni Badsok. Salamat kayo, Brad Rudy Rakasa. Kay nganong nagmalampuson ang mga plano, pakigbisog pagdaog sa kapinso sa kamilyon nga mga Hudiyo nga naulipon sa Epto sa kapin sa 400 katuig, lead only by a young man named Moses. Niya, ang iyang igsoon swerte kay mayo kay mo pagkikpulong, orador, tinaog sinutihan, ug ipili kay siya si Diyos si Aaron, nga usa ka saserdote sa ato papare. Muna nga sa daghang mga pagkipulong lisod pagpangatarungan ngadto ni Faraon nga bupapag yun sa mga Israelitas pagguwa sa Egypto. Ang isaligan ni Moises ang iyang igsuon nga si Aaron, because he was article, orator, and wise man. Niya siya musulti kay kuan ba kayo kanang magkanga-kanga yungit pag yun. Muna nga lagbit nga kataw-an siya ni Faraon. Muna nga Proverbio 16:4. Ang tanang mga butang nga nias kalibutan, dunay katuyuan. Bisan gani ang kadautan, dunay katuyuan siyang panahon. Muna nga, dunay katuyuan ang Ginoo. Moses, the only thing that God really proved himself to trust Moses, because Moses is holy man and a very brave young man. Muna, he is crowned as a good leader, while his brother is known also being holy man and also wise man regarding spirituality. Muna ron nga, muna gibahinan gyud ba? Gibahin sa Ginoo ang katakos. O iyan ang pagbuot. Kung doon ay taong gihimo niyang articulate kay baba, doon ay kadiyuan ang Ginoo na. Kung doon ay nagyungit-yungit niya, matod pa magkanga-kanga pa, doon na siya kadiyuan ang Ginoo niya na. Kay it is not measured sa iyang sinultihan, but measured by his being talented man and wise man and very brave young man. That was Moses. To lead millions of Israelites who were enslaved many years in Egypt. Muna ito katubag sa may pagkutana ni Brad Rudy Rakasa Amarita, ni Brad Steve Bote, atong naila panalanginan si Ginoo ng atong international propagators of the Catholic apologetics, defense of the Catholic faith. Diya, ug doon na gyud siya naghang referensya. Mga dokumento nga ikapadayag ng Iglesia Katolika, matuod nga Iglesia, ug tanang mga pagsupak ug mga pagluad sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, doon na siya mga taming. Niyana, pagpanalipod. Brad, Steve Bote. Dahil salamat Badsok o labi na nini nga itong suki nga tigpaminaw
o ngadto kang Tatay Dudong Limchua. Daghang salamat. Bradsok, bago pa lang ang Catechism on God-Died Doctrine ilang gi pa-imprimator o ilang gi pahimugkatan gayud nga walay doktrina nga nasayop. Walay error nga nasayop. Una sa tanan, atong basahon magsunan kining page 29 para po 4.1. In which nature did Jesus, God, die? In His human nature, in His divine nature, or in both natures? Ang tubag nila, Jesus did not die in both natures, nor in His divine nature, but in His human nature only. So kining part din sakto ni siya. Kaso lang, Bansok, ilang gi modify nga ang kana kunong pag-ingon nga in His human nature means that through the human nature, the divine person of Jesus suffered and died. Nga pinaagi sa tawhanong kinaiya ang divine person na matay. Purting sa iyo pa ani magsunan. Ngano man, kay kumiuntag ka ng through o pinaagi sa tawhanong kinaiya, buto sabot ang divine person, the divine logos per se, ang namatay. Who is God? Kung atong basahon magsunan kining usa sa mga referensya nato, such as the divine nature for God and also the human nature for man. So kining divine logos is God. Dunay kinayas pagka-Dios. Then assume human nature, God and man, gitawag og Kristo. So sa dihang namatay si Kristo migsunan, namatay si Kristo as God and as man. Sayop kayo. Karon, ngano na kayo sayop? Atong basahon migsunan kini nato ang usa sa mga referensya nato sa Iglesia Katolika. Kung tinuod ba ang gisulti? Sumala migsunan nini nato ang referensya, paminawa ninyo. Libro sa Iglesia Katolika. Observe further. That we say that God suffered in the flesh. Mao gyud siya ang formula sa Iglesia Katolika. God suffered in the flesh. But never that His divinity suffered in the flesh, or that God suffered through the flesh. Purting pagkasayo pa may sunod. Di man na siya mao. Kanang mingon ta nga ang divine through the divine human nature, ang divine person namatay. Kay ngano man na mix naman na mix. Karon ang bulyaso pagyud, ang divine person lagi ang namatay. Wa man mi nagtudlo nga ang pagka-Dios namatay. Supak na sa Filipos 2:6. Dinha kaniya ang kinaiya sa pagka-Dios. Dinha kaniya ang kinaiya sa pagka-Dios. Kang kinsa? Kang Kristo. Sa to pa si Kristo, dunay kinaiya sa pagka-Dios. Di yun tamingon nga ang divine person namatay, ang pagka-Dios wa namatay. Karon nipilit siya sa human nature, mo nang through the human nature, ang divine person namatay. Nipilit siya sa human nature, na-modify siya, na-mix siya sa human nature, unya, nasipirit siya sa divine nature, which is ang death, punta, ang meaning na separation sa unsa man, body and soul. Mao na may sunan nga dako kayong bulyaso gyud kining Catechism on God-Died Doctrine. Dinha pa lang daan may sunan, bagsak na. Mao ba to nga si Bishop Bactol niingon, it is not the divine person who died, it is Jesus who died as man. Karon ang ECDF may sunan mo kamit ko tag ECDF kay mao man ni ang gitudlo sa atong simbahan. Ang ECDF mga kisunan nga miingon sila kang Father Sopan,
Is it a correct understanding of the Catholic faith to say that when Jesus suffered and died, that only his human nature suffered and died and not the divine person? Gitubag ni Father Supan, no, it is not correct. When the Lord Jesus Christ died, it is proper to say that God died. The reason is this: the subject of the actions of Jesus is the divine person. In metaphysics, may sunan, ako namigong nabasa ang Summa Theologica contra Gentiles Orthodox ni wa jud ko kabasa may sunan nga ang simbahan magbasa-basa og metaphysics pag-abot sa Christology. Wa ko nagbasa-basa. Hinuon natay mabasa. Katong ilaha ICDF man to. Naman sa ti ICDF diri. Ang kining ICDF mga kaigsunan sinulat kini ni His Excellency Orlando Cardinal Quevedo. March 25, 2014, Archbishop of Cotabato, Chairman, Commission on the Doctrine of the Faith. CBCP. Nasan mi amo? CBCP. Tapos, ECDF pag yun. Ang nagsuwat, dili laiko, kundi cardinal. Unsa may gingon din ni Migsunan, atake sa Iglesia ni Cristo. Do the human limitations that Jesus experienced, his being born of a woman, his life of hard work, hunger and thirst, fear and pains of his passion, and his death, disprove his divinity? Unsa may tubag ni Cardinal Quevedo Migsunan? No. What they prove is that Jesus Christ is true man. The human nature that the second person of the Trinity took was a real one, not apparent. What makes Jesus Christ unique? What makes Jesus Christ unique is this: his person is divine, but this one person retains its divine nature even after it took a human nature. Nga ang divine nature nagpabilin nganha sa ikaduhang persona, bisan pa siya nagpakatao. Ang sumpay, from the beginning of her history, the Church has always defended, klaro kayo, the Church has always defended the mystery of Jesus Christ being true God and true man. The Church never wavered from asserting Jesus' true and complete human nature with a human body and a human soul, as much as it has defended his being a divine person consubstantial with the Father according to the Creed. Unsa ko no? His being divine person consubstantial with the Father. Unsa may meaning ning consubstantial? CCC 262. In the incarnation of God's Son, reveals that God is the eternal Father and that the Son is consubstantial with the Father, which means ato gining basahan misunan, that in the Father and with the Father the Son is one and the same God. Klaro gayo. Sa to pa day kang Cardinal Quevedo defended nga ang divine person ni Cristo consubstantial with the Father. Lahi itong gisulti ni Father Supan nga ang divine person patay literally. Asa may tuhuan nato ani migsunan? Klaro kayo. Karon ang simbahan migsunan nagpabilin gud. Nagpabilin nga materianon nganong ato manigiwali. Uno Juan migsunan 27. Kami magsultis kamatuoran ug dili baka. True. Kanang true, the human nature, the divine person died. The divine person of Jesus Christ died. Dako kayo nang sayo. Heretical teaching na. Nahibong mantaan ni nganong doon na imprimatur. O pila rin pag smile migsunan, pagangan nga si FD, unyan ay pare, pirma na rin. O ang nipirma pag yun, sumala migsunan sa catechesis, naman ta doon ang nipirma, wa ni basa niya na. Atong basahon migsunan. Romulo Valles Bishop. Si Romulo G. Valles, Bishop of Davao, CBCB President. This is to favorably endorse the catechesis on God died, prepared by the Catholic Faith Defenders of the Philippines. In spite of the fact that the catechesis has already been reviewed by the former Executive Secretary of the Episcopal Commission
on the Doctrine of the Faith in 2017. Kato ako gibasa ganiha kang Father Sopan, which is contrary sa gisulat ni His Excellency Cardinal Quevedo. However, since it is only this time that you have asked for an endorsement from the CPCP President, I had to present it again to the new chairman of the commission. Present niya. So, wag yun niya gibasa. May sunod. Siguro, yung gipakli-pakli, but not to the extent nga iyag yung gibasa o gitagsa-tagsa may sunan nga murag naghatpat o kamunggay ba? O mao man na. So, klaro kay may sunan nga, di pa ni mao, kini akong gi-share karon usapan ni siya sa mga sayop nga makita nato sa Catechesis on God-Thy Doctrine. So, Brad Sok, di lang nato ni siya tas-on, I think enough na kay Brad Sok ang atong pamahayag. So, diha ko to Brad Sok og maayong hapon katong tanan. Mubula kong sumpay na dong imong pahibaw ang mahitungod sa paghatag ni Bishop Romulo Balles o imprimatur. Ya ko'y basahon, gikan ni sa Dictionary of Canon Law, page 225, by Father C. Pothical M.C.L. Niya, ang iyang gipahayag na kanayon. The permission given by the ordinary or bishop after ascertaining that the work is free from doctrinal and moral canons, nihil obstat, it is not implied that those granting the nihil obstat and imprimatur agree with the contents or opinion of on the statement of the written book. So, may siya na, kung doon ay usa ka obispo, nga muhatag o imprimatur, let it be printed, wa na magpasabot nga nihatag o permission to let it be printed, nga iyang gidawat o giuyunan ang suod niya ng libro. May nagbawa nila na nasa Dictionary of Canon Law, page 225, by Father Jose Pothical. Mumura, pero doon naman tayo mga mainungdanon kayong pibaw nga angay na itong masayran, ato ning lantaon, karon layo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network in
Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon din sa Cebu Catholic Television Network. Nya, dayon ta, uban ako karon diya si Brad George Turifil sa Catholic Faith Defender nga kalma kaya ni siya mo pambit o maminaw sad sa itong mga non-Catholic objections. Nya diya sad si John Porca usas mga sharer sa Catholic Faith. So, unahon na to si Brad John Porca. Dahil sa labas badsok ba yung hapon kanimo ug sa tanang televiewers nagtan-aw ni labi na sila si Brad Julius Ubos dias Matalom Liti ug sa Obispos Maasin sa Bishop Crisoso Cantillas mayong hapon labi na sa taga Maasin nga nagsunod kanunay kada Martes mayong hapon. Ang pangutan na badsok nag-ingon man sa Old Testament na ay napo kasugo. Pero sa New Testament duha na lang kasugo. Ug unya ang nangutana bradsok dili man lain og tinuuhan katoliko man wag tang na nang napu kasugo kanin lang duha asa may sakto bradsok kining napu kasugo kining duha palihog kuno pagpatinaw labi nagtan-aw ani ang nangutana duhag na po sarana kaya kung kamoto na po may katudo kumuon ko na duha na lang pero ang pasabot nawag na po mo na nga sa 10 commandments na sa Deuteronomio 13, gipaybaw gyud ang napo kasugo sa panahon ni Moises kay mo ni gihatag sa Dios. Pero sa bagong tugon atong mabasa sa kasulatan nga ningon ang balaang San Juan. Nga ningon siya nga ang sugo sa Dios. Ako magasulti kanyo sa bagong sugo sa Dios. Pero maura gyapon ning daan. Kasi bagong sugo sa Dios pero mao ning bagong daan. Maura gyapon ning daan. Niya sa bagong tugon sa San Mateo gipaybaw nga ang sugo sa Dios gibatbat gyud ang mga sugo sa Dios. Mao nga ang tinuray si Jesucristo sa bagong tugon San Mateo 22 nga nag-ingon nga morning sugo sa Dios. Ang una mao higugma ang Dios sa labaw sa tanan, tibok mo hunahuna, tibok mo kasing-kasing, ug tibok mong kusog. O ikaduha, higugma ang imong isikataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So tanaw na to diha natingob sa duha. Pero kanang maong sugo nga gitingob sa duha wa na magpasabot nga nahanaw na po kasuko. Usas gisulti ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10, kung nagbantay ka sa kasuguan, maglapas o sa gilapas mo ang tanan. Kanang gisgutan ni Santiago, nga kung magbantay ka sa kasuguan, nagpasabot na sa mga sugo, na wa gyud uspa nagpadayon sa bagong tugon. Ug mulapas to ususa, lapas na to ang tanan. So, the 10 commandments remain. Kay mauna ang gingon nga balaod nga makaluwas. San Mateo 19:17, nangutan na itong batanon nga ulitaw. Ginoo, masamay paagi nga maluwas ko. Kasi tubag ni Kristo. Doon kung gusto kang maluwas, tumana mga sugo. Gipangutan naman si Jesus, unsa mga sugo gibatbat ni Kristo almost the 10 commandments. Tahura ang imong ginikanan. Ayaw pagpatay. Ayaw paghimos malaway. Ayaw pagpangawat. Ayaw pagpanapaw. Almost but na hurot ni Jesucristo pag ladlad ang napo kasugo. Ang mensahe ni Kristo nga ang napo kasugo wa mawa. Pero gitingob sa duha ka dagkong sugo pero nagpasabot
nga wala na po kasugo. You can see my hands. Only two. But when I open all my fingers, napo yun. Mo na nga, wa na mawa ang napo kasugo, bisan nga duhara ang ipahimugat ni Kristo. Pero kung imo nang tagud-taguron, naagyon ang napo kasugo. Mo na itong tubag, katong mingon gagi, pala ang kasuguan, dili na tinuod. Matod pa sa Salmo 119:20, nga ang imong kamatuuran o Ginoo, ang imong mga sugo, mulungtad sa walay katapusan. Mo sa dili ta mangahas, paingon naton duha ra ka sugo. Kung duha ka sugo, timan nga ang iyang pagtingob naa ang detalya nga napo ka sugo. Ug atong i-replace, mubo ra kayo. Dili ka magbaton og laing Dios sa kong atubangan. Dili mo gamiton ang alat sa Dios pagpasipala. Balaanon mong adlaw sa Ginoo. Tahura ang imong ginikanan. Dili ka magpatay. Unya, dili ka mamakak. Dili ka mangawat. Dayon, dili ka maibog sa mga butang si mong sikataw, di ka maibog sa asawa si mong sikataw, di ka maibog sa bana si mong sikataw, napo gyapon na. Sa umona, mga hinigong makumaigsoon nga, dili na to lansisan o bantilig mo yung duhar yun kasugo niya, kalimtan na to na ubang masugo. Lagmit nga gabaan ta niya na gayang sugo sa Ginoo, mulungtad sa walay katapusan. Diya si Brad George Torrefield. Salamat Basok, may hapon kanimo nya, may hapon ka natong tanan, labi na sa to mga televiewers nga karon nga nagsunod nga tong programa ug sa mga online viewers sa FB mayong paglantaw ka natong tanan. Nya akong greetings diha sa Mulboal Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefield nga naglantaw karon nya diha sa poblasyon Hitapi Bohol. Kung igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas nga naglantaw karon uban sa kapikas nga si Kuya Badoy nga diha sa Katarman Iloan Cebu si Brad Rumbil Sotirol nga kanunay gyapon nga nagsunod niya tong programa mayong paglantaw kanatong tanan. Ako pangutana Basok, may tungod gyapon ning ka-died issue Basok. Ang sa pikas Basok, ang ilaha Basok mo lagi nga ang second divine person siya gyud ang sinati og kamatayon Basok. Ang second divine person ako silang giingdan nga nganong sinati man og kamatayon ang second divine person literally nga kahibaw mata nga wa pang kalibutan, immortal na nandaan, eternal, infinite. So dili gina mahitabo nga ang way kamatayon mamatay. Asam na nga diksyonary nga ang way kamatayon mamatay. Pag moingon kitag way kamatayon di gina mamatay. Nga ilaha kay namatay medyo kuno Basok kay ni assume man siya og kanang human nature, lawas o kalag, ato nga namatay ko ang divine person. So nga kung puntuan ni Basok, pangutan na Basok, pwede ba na Basok sa usa ka higayon, nga naa ang mahitabo ba nga, magkadungan ba, patad example, hayag o ngit-ngit. Kumingon kitag hayag, dili ginangit-ngit. Kumingon sa tag-ngit-ngit, dili hayag. Karon kumingon sila nga ang divine person namatay. Katong first day o second day, wala pa agad katulog-adlaw, kaya nabanhaw mo sa pagkatulog-adlaw. So katong first day o second day, ang divine person ato sa ato pa naasa sa duha ka hitabo. Patay at the same time buhi. Ngano man? Kay patay man siya na first day o second day, patay siya. Wala pa man siya nabanhaw. Nya karon naa man sad niya ang iyang pagkaway kamatayon. Dili man siya na mubuwag niya. Kay nipilit man niya ang kanang iyang pagkaway kamatayon. Wa pa siya gianak ni Birhen Maria. Wala na man siya kamatayon. So nagdungan ni. So pwede ba braso nga magdungan nga sa usa ka hitabo magdungan ba dinhi nga buhi at the same time patay og salain pa mura bag square ba at the same time circle. So muna akong pangutana Basok, mahimo ba ni sa Dios Basok nga magdungan ning duha kaya opposite ra ba na may tag dili lang opposite ba? Opposite man na kanang buhi opposite na sa patay. Kumingon kitag patay dili ginabuhi. Kumingon tag buhi dili sa patay. Ya karon kay nagdungan man na higayon na. Kaya nga naman, ingom sila namatay, medyo literal, ang divine person. Nga karon buhi, masa na siya, kaya nga naman, naaman ang iyang pagkaway kamatayon, immortal. So, nagdungan niya sa kinihigayon na. So, pa'y 3 days. So, pwede ba na Basok nga ang Diyos, mahimo niya, patay at the same time buhi. Paliw ko pagpatinaw, Basok. May sumpayan man nila nga, ang Diyos magagahom kayo. Uy, dili niya mahimo. Kung magpatay-patay siya, pasig dili patay. Marabag, tinabagan nga, sa latong lang pagkasulti, binutan nga tubag, dili na mahimos, Ginoong mahimos siyang kontra siyang ginaiya. Now, ay mo nga analogy mo ang light and darkness. Sakto ka. Nga kunagay kaya, guwanay kangit-ngit.
ug wa say kangit-ngit mohara gyud ang kahayag. Dili magkadungan sila at the same time. Dili magkadungan ang kamatayon o kinabuhi. Kaya opposite man na. Muna mo, duha ka libro nga ako'y paambit kaninyo, mga igsoon, ang Catechism of the Council of Trent, page 52, nasa Catechism of the Council of Trent. Ningon dito nga, pahamangno at may tungod ni Kristo. Ha? Mga pahimangno, kita'y pahimangnoan. May tungod kay Kristo. Nga duha ang kakahimtang inyong bantayan diyan ni Kristo. Doon ay kahimtang nga mamatay, doon na siya kahimtang nga dili mamatay. O tanawa, gipakita gyud ang distinction. Kung sa may mamatay diya, ang iyang pagkatao. Juan 8:40, ingon si Jesus, kamong mga Hudiyo gusto mong pumapatay ka nako sa akong pagkatao. Kaya nga akong pagkatao nagsulti sa kamatuoran. Gipaybaw ni Kristo unsay mamatay niya, ang iyang pagkatao. Mao na nga matuta sa kalibro, Catechism of the Catholic Church, paragraph 630. Nga hisgutan ang kamatayon ni Kristo. Gingon ngid dito nga iyang divine person mo'y nagunit sa nakabuwag. Sa may nakabuwag, ang iyang pagkatao, lawas o kalag. Ang kalag o lawas, gigunitan sa divine person. He assumes or he holds the body and the soul of man, o si being man. Kaya matod pa, samtang gitunod si Kristo sa lubnganan, nagpabilin nga siya buhi ang nagunit, wa mamatay. Mo na nga, tinalibaw na to nga, giklaro na, nga unsa may gunitan sa divine person kung siya sa namatay. Ang page 36 sa Fundamentals of Catholic Dogma, giklaro gyud litra por litra. The Father is eternal. The Son, Jesus, is eternal. The Holy Spirit is eternal. They are not three eternals, but one. And what is eternal? Eternal is a being which has no beginning and no end. Tanawa, ang Amahan eternal, ang Anak eternal, dili sila tulo ka eternal usara. Dayon, ang eternal o sikulugan, walay sinugdan o walay katapusan. Dili mamatay ang divine person. Kung mingon ka na matay ang iyang divine person, wa mamatay ang kinaiya pagka-Diyos. Page 85 sa Teaching of the Catholic Church. Nagingon, the nature and the person are one reality. The person and the nature are one reality. It's only one, and you cannot divide this. Kung saan ang person? Divine person of Christ. Kung saan ang nature? Pagka-Diyos. Dili ingnon nga mamatay rin divine person, wa rin mamatay ang iyang pagka-Diyos. Di ba na magkabuwag? So, sana kabutang peligro na to. When in fact, usag yun nag-agda na to pagpangutana. Kaya ka nang pagduso o ganyan lang katisismo, mahinog yun na kung way kasaypanan ngadto sa pagkadugma. O tungod kay dugma, di man may dugma, o way gisukaran dias Biblia. Ang akong pangutana, yan ang pangutana. Ngunit pangutana na mo sa mga God lives forever. Ang pangutana, doon na ba tayo mabasa sa Biblia? Nga mahimong sukaranan sa katisismo regarding God died. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga God died literal? Kada kong literal, kung basahon mo sa dictionary, tinuod yun. Tama na sa catechism nila. Ngayon sa man matangas kamatayon nga si Kristo nga Diyos namatay. Tubag, nawa yang ginhawa. Nawa gyud ang kinabuhi. Dili kay nagpatay-patay lang, dili kay figurative, literal nga namatay ang Dios, wa nay kinabuhi. Wa nay ginhawa. Misinggit o mituaw ang usa ka pare nga Katoliko, si Padre Siano. Siano Ubod. Niyo siya, di ko madawat ana, kanang literal. Kay usa mitabo na to, kung ang tinuod o galing kung ang Diyos namatay, patay tang tanan. Kaya nga itong kinabuhi, nagkabyon man niya. Kanang gisulti ni Padre Siano, dili na iyara na nasa Job 34, versikulo 14 at 16. Kung galing mamatay ang Diyos, mamatay tanang langgam, tanang isda, tanang mananap, o ang tao sa mga matay. Kaya nga atong kinabuhi, nagakabyon sa absolutong kinabuhi, the absolute life. And that is God.
Sa ito pagmamatay, ang Diyos patay ng tanan. Musa, namatay si Kristo sa tuig 23, way balita, way record nga nangamatay ang tanang mga tao niya ito pagkamatay ni Kristo ng Diyos. Matod pa. Unya, ikaduha, daghanunong nga buhay, ang mga matay, ang mga minatay ito nga pagkamatay ni Kristo, daghang mga minatay nga gibanhaw ni Kristo niya doon, niya doon panahon na, daghan pa kayo. So, tinuray, dili ni mo ikita sa bilbikanhong katarungan o sa dugma nga makabarog nga ang Diyos mamatay. Because kanang ingon ng Diyos namatay, that is contradiction of term. Galatia 4:8. Kung magasimba kag Diyos, sa Diyos nga wa dihang kinaiya ang pagka-Diyos, nada na. If you worship a God, but the nature of God is not found on that one whom you worship, that's nothing. Mura nga, Galatia 4:8, doon ay mga tao, nagsimba og Diyos nga sa kinaiya, dili Diyos. Yung muna? Mura nga, magbantay ito niya na. Ang atong Catechism di Catholic Church, klaro kayo. Siya riyang namatay si Kristo, ang iyang divine person, nagunit diya sa wa, inuta, ang iyang pagkatao, diya sa tuo ang iyang kalag niya, niya tuslod silang katulunganan, nagpabilin nga mamatay ang divine person. Kaya giunitan niya ang duha, ang pagkatao, sa iyang espiritu o sa iyang lawas. Gigunitan niya. Ang nagunit mo mamatay. Kay divine person. Divine person is eternal. And eternal has no beginning, is not subject to death. More tayo sumpay na ko ni Budong, pinahon to si Brad Aling Bakalso. Daghang salamat, Brother Sok. Mayong hapon karatong tanan. Kining ato sumpay-sumpay ni Brother Sok sa atong issue karon. Ang ingon nila, Brother Sok, nga naagyod ang mabasa sa Biblia nga ang Diyos namatay. Kay naaman mabasa diha sa The Living Bible nga ang Diyos namatay diha sa 1 Timoteo 4:10. So, mao may lang basihanan, Brother Sok, nga ang Diyos gyud namatay literally kay ilang gamiton ang The Living Bible sa 1 Timoteo 4:10. Paliho, Brother Sok. Tingali ang nagsulti nga God died literal dong, wa kabasa sa ginganlan o Living Bible niya. Ang maong Living Bible is correction. Gikurhian ni ning bagong Living Bible. Dunay na sayop katong huli, katong ingalag Living Bible paraphrase. Dunay sayop. Mo na gikurhian nila the Holy Bible, niya paraphrase or Living Bible. Tanawa ang 1 Timoteo 4:5. Ha? Tanawa. Tanawa na to. Nabay mabasa nga, really God died. Tanawa. This is why we work hard and continue to struggle. For our hope is in the living God, who is the Savior of all peoples and particularly of all believers. Sinisayaw na to. Ha? Kay matod pa atong paglaom, ang atong pagpaninguha, gipatumong na to so sa kabuhing Diyos. Nga niini siya atong manuluwas, nagaluwas sa tanang katawhan o sa tanang matuhuan. So klaro kay giwa na to atong yung nga ang Diyos namatay. Nagalaom kita, nagabuhat kita, patumong sa buhing Diyos. Dili Diyos nga patay. Muna nga, ang maong katong ganlan na to Living Bible, paraphrase nga karaan, ilang gikurian. Kaya dako kayong sayop. O, basaon niya, ang bagong hubad sa The Living Bible. New na yun, the New Living Translation. Niya man si Brad, atong higala si Dennis Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok, pagkaling mga kaubanan ug sa tanan nga nagtan-aw karon sa ato ang CB atong programa. But Sok, apasumpay sa imong giskutan ba? Nabasahan ako nga kining ilahang pasabot nga God is the literal. Unsay relasyon ani sa kang Arianism nga gipapawa ta sa sambahan Katoliko kay tungod ani ang filosofiya. Di ba ni related ra o kining philosopher nga si Nietzsche? Si Nietzsche man gina nagsugod sa karong
sa modern times, si Nietzsche na nagpauso sa God is dead. Di baka ni influensya ni Nietzsche kanin sila o sa kang Arianism. No? Unya, primero, ikaduha, Brother Sok, unsa kay mahimo nato nini o unsa kay siguro nagyud tay official na gyud kay uroy og kining nagsangyaw sa God is dead og makaadto ni sa lugar, mag-seminar ni siya unya na mga professional maminaw niya, di ka na malibog, di ka ni makadaot tinuon sa atong ang protestante maminaw, maingon, lupoy. Nag-unay naman lang sila makatoliko to, o man sila, God is dead. So, unsa kayo mahimo nga, before kini mo silaob, mapaw na. Brother Dennis, simple ko niya na, nga, kanang ingon ni mo, samtang wa pa mo silaob na yun. O kanang ingon nga mo, hatag sila lecture sa mga tao nga wag ikabagkagan sa mga kasulatan dugma, madaan nila. So, muna nga, igananglan yun nga itong ipaybaw, no? Niya, ato lang yun nga, bisan kinsa nga, obispo nga, muhana na ning mga nagsuwat anang new catechism on God died, atong ihangyoon nga, i-review ang dogma. What is dogma? Dogma is a fundamental teaching of the Catholic Church which has really foundation of the Bible. Palitan, God. Masa may gisultin to? Sa dogma, God is absolute spirit. God is almighty. God is everywhere. Nadia, God is a spirit. Juan 4:24 naman sa Biblia, sakto man ang dogma. God is a spirit. Okay. Doon isumpay sa Kaalam 12:1. Na yun, yes, God is spirit and the spirit cannot die. The spirit of God cannot die. So, ligon ka na sa dogma. Ya kung ikaw, usa ka ka-obispo, niya mo dito kaghatag og nihil obstat, maway sayop, mabasa na kung kasaypanan, oy, niya, tayo pangutan naman ni si, dami pangutan ni Dennis, nga unsa may kalabutan ni God died issue ni Arios. Oh. Dolyo kayo. Arios, nagwaling, nagtulo, si Kristo, tao lamang. Dili Diyos. Busang na, ang tungod kay dili Diyos, dili gud siya Diyos. Ya, ang iyara pagkatao lamang. So kung doon ay namatay ang pagkatao lamang, why appeal? Yan, ang inyong Kristo, namatay ang inyong Kristo. Ya, dito bag mga atong kauban nga, tinuod bitaw namatay, iyang pagkatao, pero ang pagka-Diyos na mamatay. Ato ng kauban. Pare ra ba? Okay? Oh. So yun ang inyong Kristo, namatay na, di na Diyos. Tubag sa nga atong pare nga defender. So, di ba ka? Ang namatay na iyang pagkatao, dili na mamatay iyang pagka-Diyos. Dugma man na. Sakto ang pare. Nakaroon, ilisda na ni mong dugma. Oh, di ba pagkakonsiderasyon dong, ano nga, ang Diyos yun namatay para nila? Oo. Okay. Oh, nana sa Catechism of the Catholic Church, page 52. Page 56. Dogaling, nahumanag ito bang yung pagkatano? Wala pa? Mana. Ha? Mana. O, mana. Okay. So mubunlan ako nung ha? Oo. Oh. Nganong ilang gitawag nga ang Diyos yun namatay? Now, the divine person of Christ as God, He has the nature of man. All the acts of being man are attributed to the divine person. Now, when Christ kaon kapoy, ang divine person, sa divine person ilang gi-attribute, ilang gingon na to, gipahamtang. Ang Diyos, si Kristo, kining namatay, karon ipahamtang ni sa iya gihapon divine person. Ang Kristo buhi, nagbilagro, ipahamtang gihapon diya sa kahimtang sa divine person. Kanang ginganlag gipahimtang attributed. Attributed.
Pareha pagpangpang dako kayo ba? Ana. Dako kayo gihampak og bawd nga daghang lapok. Sunod nga kanin bawd kusog kayo limpyo. Wa mapiktahi ang pangpang bisag gihampak siya gipahamtang kaya sa lapok pero asya mo sa unimpaired sa English mo na. Nanas dogma. Page 168. Ngayon din the divinity of Christ. No. The divinity of Christ. When Christ as a flesh died, only the flesh died because his being divinity cannot die. Page 168, teaching of the Catholic Church. Mingon tag namatay iyang pagkatao, gipreparahan da ang pangandam ang iyang divinity pagka Diyos, dili na mamatay. So, karon kay nyabot na magina, marang yun na to ng obispong ilang sangpiton tingali, puthatake ni lihil obstat, pirmahin ni nihil obstat, bishop, og naminaw maganika, palihog, review this catechism. You wonder. Mga isun, yaptan matas panahon, mga pasalamat din nato, sa Ginoo, daw na pasalamat, ngagay pada, Obrachok, pasalamat. Sa Alayon, Talisay City, Cebu, Samsam Gulyas, ang Mayor Choy Asnar, ang Vice Mayor. Nagapasalamat pagayo. Si Ria Gulyas, ang Congresswoman. Tungod sa mga pagtabang, sa mga kaigsuunan nato, lakip ang tanang mga konsyel, nagpasalamat. Ngano? Tungod kay Samsam Gulyas, nagpadayon sa iyang Action Agad program. Bago pa lang, doon ay nasunugan sa kalibog kapin individuals. Iglasahan dayon, itagan ni Mayor Samsam o salapi para makinay pagpabarog. O diya ang mga 300 ka mga pamilya nga na-demolish, gitagad ni Mayor Samsam paghatag. So mo ang iyang Action Agad nagpadayon. Pasalamat siya. O kining iyang pasalamat, gipaybaw nga ang eskwelahan sa Talisay, why tuition fee? Mo graduar imong anak, isang unsang kurso nga na diha, wa kay gasto. Kunya ang atong ospital nato kay kuan man ang ospital kay nang dili man na para sa Talisay. Kung moadto ka dito dunay sakita si makulang, way bayad ang tambal, way ang doktor. Na sa Talisay ang mga ospital. Salamat kayo, ang Diyos magapanalangin nato. Salamat ni Brad Rodi Recasa, John Porca, si Brad Steve Buti, ni una na to. Niya si Brad Aling Bacalso, si Brad Dennis Baculod. Si George Torrefel. George Torrefel. Si George Torrefel. Bago-usang i-appeal na to. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin na to. Tagbo tapuhon ng atong tulumanon ni Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin na to. Ako nilimtan. Ito si Boy Arvin Bacuanda.